Pag sinabi naman nating ad valorem tax, ang halaga ng tax ay nakabase sa value ng goods and commodity. Ang halimbawa nito ay automobiles o mga sasakyan. Ayon kasi sa Section 149 ng NIRC as amended by the Train Law, ang lahat ng sasakyan na hindi lalampas sa 600,000 pesos ay may 4% na ad valorem tax. Ang mga sasakyan naman na nagkakahalaga ng lampas na 600,000 pesos hanggang 1 million pesos ay may 10% na ad valorem tax. Ang mga sasakyan naman na nagkakahalaga ng lampas 1 million pesos hanggang 4 million pesos ay may 20% na ad valorem tax. At ang mga sasakyan na nagkakahalaga ng lampas 4 million pesos ay may 50% na ad valorem tax. So yung mga supercars na nagkakahalaga ng 10 million pesos, kapag binenta sa Pilipinas ay magiging 15 million pesos dahil sa 50% na ad valorem tax. At walang guidelines o criteria kung ano ang mga goods and products na lalagyan ng excise tax. Depende na lang talaga sa mga mambabatas natin kung ano ang goods and products na gusto nilang lagyan ng excise tax. So kung gusto ng Kongreso maglagay ng excise tax sa ballpen, mantika o kaya kahit tissue, walang pwedeng pumigil sa kanila.